Let's see. I am now presenting the output of Mr. Eddie De Valhen. Ito yung feedback prompt niya. English 6, first quarter. Between information viewed and personal experiences. Performance output. Come up with a 5-sentence paragraph that shows connection between information viewed and personal experience. Okay. And then, ito yung kanya. Between information viewed and personal access. 2, grammar. 3, mechanics. At ito yung kanyang points per criteria. Ayan po. Nasaan po yung grasp niya? Yun lang. Wala siyang grasp. Sir Eddie, nasan yung grasp mo? Yun nga po yung ano ko unang grasp. Ma'am, pakibalik nga po sa unang present, yung performance target. Ayan, ang performance output. Ayan, feedback prompt niya, competency, make connection between information viewed and personal experience. Sa palagay, tayo na lang gumawa ng grasp nito. Sa palagay nyo, ano ang goal ng performance? Hindi pa ito ang feedback prompt. Ang feedback prompt ay kung paano siya magsasabi sa bata, depende sa rubric. Dito muna tayo. Gawa muna tayo ng grasp. Ano ang goal dito sa ating Ayan ang goal, yung competence. Yes. At the end of the unit, yung unit siguro, no? The students will be able to make connection between information viewed and personal experience. So that's the goal. No? The goal is to make connection between information viewed and personal experience. Sa palagay niyo po, anong role ng estudyante para makagawa siya nito or maipakita niya to? Saan niya ilalagay yung context niya? Ano-ano ba yung mga pwedeng gawin ng estudyante? Role na pwede niyang i-play para maipakita niya itong competency na ito. Sige po, kasi yung kanyang performance na ipapagawa niya ay isang 5-sentence paragraph. So, sa palagay nyo, sino yung mga gumagawa ng mga paragraphs? Anyone? Great. Dito na natin. Learners. So real life scenario, real life scenario tayo. Real life scenario. So sa real life scenario, sa context ng kanyang buhay, sino po ang pwedeng gumawa ng mga 5-sentence paragraph? Anong mga trabaho ang pwedeng gumawa ng paragraph? Sige, Ma'am Noemi. Writer. Okay. Pwede sa writer, no? You are a writer. O kaya, ito sabi ni Ma'am Camille, you are, so sasabihin mo sa bata sa graphs, you are a reporter. So, mas maganda reporter. You are a reporter. So, your goal is to end your audience. Sinong audience mo? Pwedeng sabihin sa audience na televiewers, kasi reporter ka, no? The televiewers will view you as you, or we read, pwede rin pala mga newspaper readers na lang. Yan. So, newspaper readers. Okay? So, ano ang sunod? May goal na tayo, may role, may audience. Sunod sa, ano yung isang S? Ano yung S sa grass? Situation. So, ano ang situation mo?
So, sabihin mo lang, you are a reporter, you want to come up. Kunyari, lalagyan mo siya ng specific situation. May nangyaring aksidente sa inyong lugar. O kaya, yan, pandemic. O, lumalala ang pandemic sa inyong lugar. Or the community, your community is experiencing the bad effects of the COVID-19 pandemic. Yan. So, ayun yung situation mo. And you want to come up with an information laden together with personal experiences write-up. So, yun ang situation niya. Okay? So, ano sunod? Ano yung P? Performance. Ano ang kailangan niya? O kaya output. Ano ang kailangan niyang i-produce? 5 sentence paragraph. Ayan. And then, yung kanyang standard, ayun na, meron na siyang rubric. So, importante po ito kasi yung bata nakikita niya agad na pagka inilagay mo na yung graphs, nakikita niya agad, ito malinaw ang gagawin ko. Ako ay isang reporter at ang babasa nito ay yung mga magbabasa ng dyaryo. So, isang article ang kailangan kong gawin. To make an article that shows connection between information viewed and personal experiences. So, my situation is, ayan na, there's a pandemic in my community and I have to write a short report on it. So, your performance output is a 5-sentence paragraph with the rubric. Next slide, ma'am. With the rubric, yan. So, halimbawa, ito na ngayon ang feedback prompt. So, halimbawa, yung estudyante mo, pwede ba ang feedback prompt natin ay itong situation na to na si sir, hindi niya nagawa yung grasp, tapos, ay may sinend daw siya. Ay, saan? Ito ba yun? Iba. Wala akong nakita sa sinend niya. Okay, di bale. So, kunyari, ayan na. Kunyari na ang performance ng bata ay nasa level 1. Yan. Kunyari, ang performance ng bata nasa level 1. Sino pong gustong magbigay? Kunyari, ako yung gumawa ng 5-sentence paragraph at nasa level 1 po ang aking performance. Sino pong gustong mag-feedback sa akin? Any teacher? Feedbackan niyo po ako. Ako po yung estudyante nyo na gumawa po nitong grasp at nasa level 1 pa lang po ako sa indicators. Anybody? Kahit sino pwede. Walang mali. Ano to? Yes. Learning exercise. Sir, Paano saan niyo po ako magtawag ka feedbackan agad? as a student? Ayan. Yung nakikita mo sa monitor. Nakikita ko si Sir Josefino Lu. Wag si Sir Lu. Ito lang po, kung ano lang po yung, paano niyo po ako kakausapin sa akin pong performance? Sige Si Ma'am Connie. Anybody? Ma'am Connie Rodolfo, pwede bang... Ma'am Connie? Si Ma'am Connie daw. And we request Ma'am Connie to give feedback. Kung nasa level 1 pa lang si Ma'am, that means has established core connections between the information viewed and personal experiences. Sige, si Ma'am Teresa. Itatry niya daw akong bigyan ng feedback. Ayan. Remember the sandwich method, okay? Mm-hmm. Ma'am Connie, sige po. Pardon po ulit. Sorry. Ma'am Connie, ako po yung estudyante niyang gumawa po ng sentences po dito. Level 1 lang po ang nagawa ko. Ito lang po ako sa rubric, sa level 1. Paano niyo po ako bibigyan ng feedback at kakausapin? Connecting between information viewed and personal experiences. Feedback po. Opo. Gumawa po ng paragraph po. Gumawa po ako ng paragraph, pero po, ngayon po, nasa level 1 pa lang po ako. Hindi ko na po ipapakita yung
yung performance ko. Basta po nandito lang po ako sa level 1 ng rubric. So, paano niyo po ako kakausapin? Ano po yung mga, sinasimulate natin, kunyari, full connection ng information viewed niya, tsaka personal experience, ganyan, marami akong wrong grammar, ganyan. So, sige po. Basically po, sa Kunyari, first estudyante mo po ako. Estudyante mo po ako. So, Awi. sorry, Yes po. Doktora. I will read yung paragraph niya. Basically, ang hinahanap natin dyan as a writer is when, where, what, and how nangyari yung episode, lalo na kunyari sa pandemic. Ganyan po yung mga first steps. Kasi naging editor din po ako, naging writer din po ako. Kaya I can relate po dun sa topic. Kaya ayun po yung basically na yung paragraph niya or yung gagawin niya, I will tell her to guide. I will guide her kung ano po yung kung nasasagutan niya po yung mga questions, yung mga very basic. Ma'am Connie, ang ganda po ng sinasabi mo. Ma'am Connie, sandali. Ang ganda po ng sinasabi mo. Kunyari po ang kausap mo grade 6. Okay, Awi, isang grade 6 na bata. O, sige. Awi? O kahit anong pangalan gusto mo? Ano po? Jamie Lynn? Yeah. Pedro? Thank you very much for this paragraph. As a assignment or a project, napansin ko may kulang pa, ganyan, or sabihin ko, saan po, ma'am? Ma'am, saan po ako may kulang, ma'am, po dito sa sinulat ko po, ma'am? Hindi nakalista po yung mga, nakalimutan mo yung Howie, yung pangalan ko sino yung mga na-interview mo, anong oras na-interview mo yon, saan lugar. Ayun na lang naman. Tapos, to improve on the material. Ganun po. Ma'am, paano ko po mai-improve po yung writing ko, ma'am? May ako, nilagay ko yung mga notes dyan in red ball pen. Ayan. Paki-ano mo lang yan as a, parang assignment mo na rin siya. Balikan mo yung pinuntahan mo or kung hindi mo siya mabalikan kasi may virus tayo ngayon pwede mo siya i-search sa Facebook or ano yung mga makipag-coordinate ko sa barangay sa numbers para makuha mo yung mga information na kailangan pa to improve on the assignment of material na binigay sa iyo. Ayan, very good si Ma'am Connie, kaso may kulang. Yes, So, pwede mo, Ma'am Connie, ano yung ganda nung pagkasabi mo? I like the way you said to me na maganda naman yung ginawa mo, pero may kulang sa effort, ganyan. Kulang yung information na nalagay mo. Tapos nagbigay siya ng action na balikan mo yung balikan mo yung mga in-interview mo. Kung hindi mo mababalikan, ganyan. Pero, anong kulang kaya nun, ma'am? Para magtapos ka dun sa iyong feedback. Pag tinapos yung feedback, kailangan sasabihin mo, isoli mo sa akin yan, kaya ba bukas or kaya ba in 2 days time? Para may babalikan siya ulit sa'yo na, ma'am, eto na po ulit. O, palakpakan natin si Ma'am Connie. Pwede rin po kasi during kunyari sa assignment na yon na siya ay reporter, pwede siya mag-cite ng mga information along the way, anong mga na-encounter niyang problems, pwede nga po sabihin nandun sa... Yes, okay. Tama po. Yun yung prompt ni Mama, no? Andun yung sandwich method na sabihin mo muna lahat ng mga nakita mong maganda sa kanya o meron ka namang naisulat, pero eto yung mga kulang mo. Tapos maganda yung sinabi niya, binalik niya sa material. Balikan mo yung sinulat mo. Meron akong mga comments doon. So yan, ganyan yung feedback, no? Ganyan yung feedback. Siguro we can move on. Sabi ni Sir, naliwanagan niya na kung ano yung GRAS
HTS. Okay, so hindi pa ito yung feedback prompt. Ang feedback prompt, yung paano mo sasabihin, pero magandang pagsisimula yan, Sir Ed, no? Great job, great job. So next time, alam na natin na bago tayo magpagawa ng performance sa bata, nakasulat na siya in a grasp form para malinaw sa kanya ano ba yung kailangan, nansan yung rubric. So maganda yung simula, and that's very commendable. Okay, thank you, Miss Connie. Maganda rin yung naging feedback prompt niya sa akin. Ganun lang Thank you so yung much. feedback prompt. Pero yes, congratulations po. Gusto ko naman pong makita yung feedback prompt na nakasulat. Yung parang di ba? Para yes, Ma'am Connie, may gusto ka bang sabihin, ma'am? Thank you po, Doktora. Thank you rin po. Ma'am Noemi, next na po tayo. Thank you, Sir Eddie. Maraming salamat po. Yes, Doc Pawi, meron tayong pangalan dito from St. Mary Elementary School, si Ma'am Emelina Cagara, yung kanyang output. Sige, si Ma'am Emelina naman mag-share. This time, ang magpi-feedback naman ay ang audience. Okay? Okay. Pwede niyong isulat yung inyong comments sa chat box para kung ayaw niyong magsalita. Yes. And then yung pangalan po ng ating magpipresent sa Concepcion Elementary School, Kalumpang Elementary School, and SSS Village Elementary School. Okay, send na lang po sa chat box. Thank you. Ma'am Emelina, are you ready? Sana si Ma'am Emelina. Ayan, nagpipresent na si Ma'am Emelina Cagara. Sige po, ma'am. Take it away. Kita ko naman ang presentation nyo. Yes, sir. Ito po yung nakayanan ko. Yes, ma'am. Ang grade 5 po, the objective is to fill out forms correctly, and the output should be the learner can fill up forms correctly. The situation, the learner is asked to fill up the library form correctly. And then as an example, there are some errors made by the student. So I wrote the sum of the feedback in below. One is that the first one I have, that is one feedback is that is also one way to write your name. It's just that this form requires your first name as the first one to be written, followed by your middle initial, and lastly by your surname. The second feedback I have is that excellent job there. You have successfully written your complete grade and section, and even included that dash. Third one I have, outstanding. You did not just write your advisor's full name, but also you didn't forget to include the appropriate pronoun, which is mom. The fourth one I have, and to the sixth column is that's a tricky one, right? You always got the dates correct. The date you borrowed should come first before the date you have returned the book. The last one I have is that you're almost on the right track. Next time, you shouldn't forget that you are the person who's going to borrow the book. So, your name must be the one written in the borrower's name column. Ma'am Cagara is only your advisor. And I have only here the 3 points for the rubrics. The learner got it all correctly. He will get 3 points, and 2 points for some erroneous, incorrect information. And if the learner had only filled up 50%, he will get 1 point. That's all there. Ganda. Tignan natin kung anong feedback ng ating audience. Okay. Pero ma'am, sa akin na almost complete. Yun lang grasp
kulang, hindi siya nakalagay na grass, pero ando naman siya lahat. So, gusto natin sa umpisa, pakipunta mo dun sa pinaka-top of the paper, ma'am. Ng top na, sa pinaka-top, yan. Sige pa, ma'am. Sige pa, ma'am. Sa top pa, ma'am, yung pinaka-top. Yung may performance, yan. So, di ba ito, competency to fill out forms correctly. Performance output, the learner fill up forms correctly. So, ano yung role niya? So, may goal ka na, di ba? Ang goal mo ay yung performance, yung competency. Ano ang role niya? What is the role? The role of the teacher, ma'am. Oh, anong role niya, ma'am? Kasi magbabaro siya ng book. So, ano siya? Library user, maybe, or researcher? A researcher, ma'am. Ayan, sorry. You are a researcher. You're going to the library. Kasi nga, pupunta siya ng library, di ba? And will borrow some books. But, so, your audience, sino ang audience niya? Sino ang mag-check ng kanyang borrower's card, ng form? The librarian. So, the audience is the librarian. So, sino mag-check niyan? Yung kunyari, ikaw yung librarian kasi you will be checking eh. So, pag yung kaklase niya ang mag-check, they will put themselves in the shoes of the librarian as peer evaluator of the form. Okay? And then, ano po yung performance? Learner can fill out forms correctly. Yan. Filled out forms correctly. Correct? Filled out forms. Ano po yung situation? You are in the library. Yan. And will borrow books. So pag gano'n natin ginawa, yung bata hindi abstract sa kanya itong subject na gagawin niya. Hindi abstract sa kanya, meron siyang situation. So para pong sinisituational natin siya. Ganun po dapat gumawa ng performance task. Merong situation ng bata. So ngayon, hindi naman siya makakapunta sa library, pretend lang naman po yan, no? So parang role play kasi may performance, 'di ba? Pretend. So, ito yung mangyayari. So, nilagay niya yung sarili niya. And then, yung standard niya is yung rubric. So, sa rubric na binigay niyo po, anong pong level itong si De La Cueva Christian? Level 2 po. Sa rubric level 2 na siya, 'di ba? So siguro konting-konti na lang. And ayan na yung mga feedback prompts natin. Pakita natin yung feedback prompt mo, ma'am, kasi marami tayong matututunan. Ang ganda, maliwanag na maliwanag. I thank you. Yan. So tingnan niyo po yung feedback prompt ni ma'am. O sino pong gustong magsalita at magbigay ng feedback kay ma'am? O, sige, sino pong gustong Anyone? Anybody? Parang may gustong magsalita kanina. Sabi pa try. Sino po? Wala na, na-delete yata. Anybody po? Anybody? Sino po yung gustong mag-try? Ma'am Susan, ikaw po ba? Teacher Yoli? Yes, good morning Teacher Yoli po. Ma'am, Okay, ma'am. Good ma'am, morning po. morning. Ma'am, ang comment lang, yung gamit ma'am ng ma'am, it's not a pronoun po. Okay po. Opo. Yung include the appropriate pronoun, which is ma'am. Dapat Mrs. or Miss, no? For the proper naming. Yan. Yes po. And ma'am is not a pronoun po. Po. Thank you. Yan. So, pero, tignan natin yung feedback prompt na ginawa ni ma'am. Sa sentence number 1, anong masasabi nyo? That is also one way to write your name. Kasi yung pagkasulat ng bata ay, apelido muna ang inilagay niya. So, anong maganda dito sa feedback prompt? She acknowledged the
effort of the child, no? That's one way to write your name, pero this form requires that first name is the first one to be written, followed by your middle initial. So, nako-correct na agad. Yan. Itong mga ito, pag may ganito na kayo, pipiliin nyo na, kunyari, nagkamali yung bata. Pipiliin nyo na lang dito sa mga feedback prompts nyo kung ano sasabihin eh, 'di ba? Parang ano na rin yan eh. Ito yung mali niya, ito yung sasabihin ko. So sa simula, meron kang parang feedback prompts bank. 'Di ba? So papalitan-palitan mo na lang kung ano yung pangalan. So kaya gusto ko na gumawa po kayo nito para makita nyo rin kung paano siya ibigay sa bata. Okay? Parang may gustong mag-share kanina. Sino po yun? Pero ma'am, sino nga si Ma'am Emelina, ano na tayo, Ma'am Kagara? This is you're on the right track. Maganda po yung maganda po yung inyong pagkagawa. Although may mga ipapolish pa, pero na-appreciate ko po how you did your feedback prompts. Maganda po yung pagkagawa niya na sandwich, pinakita niyo po yung sandwich, the sandwich feedback way or the sandwich feedback mechanism na you praise the child sa maliit niyang effort and then yung kanyang kailangan baguhin and the suggestions and then another good thing or appreciation na binibigay natin sa kanya. So maganda po akong pagkagawa. Although may mga ilang kailangang baguhin sa pag-tweak katulad niyang ayan, yung pronoun po. Ang ma'am po ay hindi pronoun. Okay. So, merong nagsasalita. Meron pa po ba? Sir Sunny, ikaw po ba? Hindi po. Ayan. Turn on ang microphone. Okay. So, ayan. So wala pa tayo sa CES. Reminder lang po, Kalumpang Elementary and SSS Village. Sir Sunny? Yes, I ma'am. think we're okay with the 2 examples. At least lang naman na-try at na-simulate natin at nakita nila kung paano gawin. Siguro sa susunod ang i-check yung GRASP's way to give our students the performance task. Yes. Para meron tayong standard na way or procedure to give them the task para mabilis ang processing ng bata sa kanyang gagawin. So I think I can stop here. Mukhang may natutunan naman sila. Tama po ba? Yun na po ang nakalagay din sa kanilang chat box. Oo, yes. Oo, yung grass and then kung paano gagawin. Yeah, I will also send some examples sa Filipino at saka sa AP na mga GRASP na ginawa